Magbibigay lang po ako ng reaksyon ko patungkol po dito sa napakagandang naging pahayag ni Mayor Leni Robredo para po kay PBBM. Siguro po alam niyo na nag-trending po itong pahayag na ito ni Mayor Leni dahil marami pong natuwa dito at marami pong nag-share ng pahayag na ito. At isa po ako doon sa natuwa bilang supporter po ni Mayor Leni Robredo. Ang sabi po ni Mayor Leni Robredo, kahit po siya'y natalo, wini-wish pa rin niya si PBBM ng well at maging successful sa kanyang pamamahala bilang presidente dahil ang sabi po ni Mayor Leni Robredo, ang success po ng presidente ni PBBM ay success po ng buong bansa nating mga Pilipino. Tama naman po yun. Tama po na kapag sumuporta tayo sa magagandang ginagawa ng Pangulo at naging successful siya, lahat po tayo ay tatamasa ng benefit ng success ng ating gobyerno. So ako po'y natuwa dun sa naging pahayag na iyon ni Mayor Leni bilang ako po'y supporter ni Mayor Leni Robredo at pro-government. Natutuwa po ako dahil kahit rival po si Mayor Leni at saka si PBBM noon, ngayon ay nagpapakita po sila ng suporta sa isa't isa. Para po sa akin, napakahalaga po, napaka-significant ng naging pahayag na yan ni Mayor Leni Robredo dahil alam naman po natin kung anong tinatamasa ng Pangulo, no? Mula sa kampo ng mga DDS. Puro na lamang negatibo, puro na lamang paghila pababa, puro na lamang pagbatikos, wala na po silang nakitang positibo. So yung makarinig ka ng positibong pahayag at pahayag ng pagsuporta, yun po para sa akin ay refreshing at nakaka-uplift po ng spirit ng pagiging Pilipino. Nakakataba ng puso mga kababayan, lalo-lalo na yung ganung positibong pahayag ng pagsuporta ay galing sa dating rival ni PBBM, no? Refreshing at nakakatuwa at parang alam niyo yun, nakakaginhawa ng pakiramdam dahil talaga po tayo ay na-overwhelm na sa batikusan, sa samaan ng loob, sa walang humpay na welga rally, sa kung ano-anong ibinabato sa gobyerno kay PBBM at sa kung sino-sino. Na-overwhelm na tayo, nalunod na po tayo doon eh. Ngayon nakarinig po tayo ng ganitong maganda at positibong pahayag mula po kay former VP Leni, Mayor Leni Robredo para kay PBBM. Para po sa akin nakakaginhawa ng pakiramdam bilang isang Pilipino. Nakakatuwa. Lalo-lalo na sila ay rival dati pero ngayon nakikita po natin yung suporta nila sa isa't isa. Nabalitaan ko po na si PBBM ay bibisita po sa Naga City ngayong February, kung hindi po ako nagkakamali, February 21. Basta ngayong buwan na ito or sa susunod na buwan, basta hindi magkaaberya, makikita po sila si PBBM at si Mayor Leni Robredo dahil meron pong parang pilot project or program ang national government at isa po ang Naga City sa napili para ilunsad ang pilot program na iyon or parang pilot destination yung Naga City ng programang iyon or proyekto ng gobyerno. So para po sa akin, nakakatuwa yun at nakakataba ng puso dahil nagtutulungan na sila para po sa mga Pilipino. Isineset aside nila yung pagkakaiba nila pagdating sa politika, especially yung kulay. Matagal na siguro nilang kinalimutan yan after 2022. Wala na tayong narinig sa kanilang dalawa na sinabi nila sa isa't isa na hindi natin magugustuhan ang mga Pilipino. So, after 2022 election, tinanggap ni Mayor Leni Robredo ang kanyang pagkatalo. Nagtrabaho si PBBM, hinayaan lamang ni Mayor Leni Robredo na magtrabaho ang Pangulo. And ito nakikita natin na sinusuportahan ni Mayor Leni Robredo si PBBM. At ang Pangulo ay magpapakita rin ng suporta para po sa Naga City. Pupunta po si PBBM doon para po sa proyekto ng national government. So sa madaling salita mga kababayan, kaya naman pong magtulungan, no? Kung tuwing eleksyon, pwede tayong magkakaiba, pwede tayong nagbabangayan, pero after po ng eleksyon, isipin po muna natin yung bansa natin, yung mga kapwa natin Pilipino, magtulungan po muna tayo. At para po sa akin, magandang ehemplo ang pinapakita ni PBBM at ni Mayor Leni Robredo na kayang-kaya po nilang magtrabaho na magkasama, nagtutulungan para sa kanilang mga kababayan, para sa ating mga Pilipino, para sa mga constituents nila. Para po sa akin, yan po ang totoo at sincere na public service. Inuuna ang mga Pilipino, hindi nila iniisip yung kanilang mga sarili. Hindi nila iniisip yung kanilang differences. Isineset aside nila para unahin ang kapakanan ng mga Pilipino. At para po sa akin, kung lahat po sila ganyan, hindi naghihilan pababa, bagkos nagtutulungan na iangat ang bansa natin, tayo po mga Pilipino makikinabang dyan. Kaya natutuwa ako nung nabalitaan ko na si PBBM ay pupunta sa Naga City para makipagtulungan sa LGU nila VP Leni Robredo doon para matulungan ang mga constituents ni VP Leni Robredo. Sa totoo lang, parang gusto ko na lang ang tawagin na Vice President ngayon ay si Vice President Leni Robredo. Dahil kung sa totoo lang kung siya yung Vice President ngayon,
kitang-kita po talaga natin, no, hindi po mahihirapan si PBBM sa mga gusto niyang i-implement sa bansa natin dahil wala pong hihila sa kanya pababa. Kung si Mayor Leni Robredo ang Vice President natin ngayon, hindi tayo makakarinig ng, alam niyo yung mga sinabi ni Sara Duterte na kumausap pa siya ng assassin, tapos yung ulo, anong gagawin sa ulo ni PBBM? 'Di ba? Hindi tayo makakarinig ng ganyan. No? Nagkaroon man po ng differences si Mayor Leni Robredo at si PBBM. Hindi po sila humantong sa yung tipong itutumba ang isa't isa, mga kababayan. Napaka-morbid po nun eh. Napaka-unhealthy. Nakakatakot, nakakakilabot, mga kababayan. Kaya ako, natutuwa ako bilang kakamping at supporter ni Mayor Leni Robredo. I'm proud of her dahil tinanggap niya ang kanyang pagkatalo at nag-move on siya, nag-move forward, humanap siya ng paraan para makatulong kay PBBM. Nung hindi pa siya nanalong mayor, nag-put up sila ng Angat Buhay na maraming volunteers at maraming proyekto na nakatulong sa mga Pilipino at tumutulong sa gobyerno. At ngayon, mayor na siya, pinapakita niya yung suporta sa Pangulo at nakikipagtulungan siya, nakikipagkulab siya sa Pangulo para naman po sa kapakanan ng kanyang mga constituents sa Naga City. Inuuna ang mga kababayan, ang mga Pilipino. Ganun po dapat. Hindi yung napaka-morbid na kung ano-anong sinasabi sa social media, sa publiko, dahil lamang gustong mang-agaw ng kapangyarihan. Nakita po natin yan kay Sara Duterte, mga kababayan. Nakakatakot, nakakakilabot, at napaka-unhealthy ng ganung sistema, ganung estilo. So mga kababayan, wag na lang po nating pansinin yung sinasabi ng kampo ng mga DDS na yung mga kakamping, kain suka, yung mga kakamping, ganto ganyan, kung ano-ano. Wag po nating isipin yon. Ang isipin po natin yung positive, yung magandang nangyayari, yung nakaka-uplift ng spirit natin bilang mga Pilipino, yung nakakataba ng puso, yung nakakaginhawa, yung breath of fresh air, yung nakakapagbigay sa atin ng pagkakataon para tayo makahinga ng maluag na nakikita natin refreshing ito. Na meron pala tayong mga leader na kahit may differences, kayang magtulungan, kayang suportahan ng isa't isa para sa pakinabangan nating mga Pilipino. Sobrang nakakasawa na po at nakakapagod yung bangayan, hilahan pababa. Ngayon naman, nakita natin na merong suportahan na nagaganap. Ipagmalaki natin yan, ikalat natin at ipamalita. Huwag po natin intindihan kung ano man yung sasabihin negatibo ng kampo ng mga DDS at ng mga hindi naniniwala. Ang intindihin po natin, yung magandang kalalabasan kapag ang mga pinuno natin na sa kabila ng kanilang pagkakaiba at nakaraan ay ngayong pare-pareho na silang nasa posisyon, ay inuuna naman ang mga Pilipino at hindi ang kanilang mga sarili at ang kanilang mga nararamdaman. Inuuna ang mga Pilipino, mga kababayan. Sana magtuloy-tuloy ang ganitong sistema na after election, magtulungan. After election, magsuportahan. At nang once and for all, matapos na yung sistema ng hilahan pababa at matapos na yung mga malagim, masama, yung kadiliman at kasamaan gustong ipakalat ng mga kampo nila, mga kababayan, na may pansariling interes na sila lamang ang gustong humawak sa Pilipinas at mamuno at magkaroon ng kapangyarihan. Tayo pa hindi papayag sa ganyan, mga kababayan. Naniniwala ako na mas maraming Pilipino na mas gustong mapabuti ang Pilipinas, na ayaw ihiwalay ang Mindanao, na ayaw ipamigay ang West Philippine Sea, hindi kagaya nito ni Marcoleta na gusto pang i-give up ang Kalayaan Group of Island. Diba, nakakasama ng loob at nakakagalit? Magsama-sama po tayo ng mga totoong nagmamahal sa Pilipinas na may magandang hangarin sa Pilipinas. At excited na po ako na mapanood ang video or makita ang mga picture ng pagbisita ni PBBM sa Naga City. Alam ko marami pong matutuwa dyan. Pero alam natin, maraming sasabihin na naman po dyan ng kabila, pero hayaan na po natin yon, no? Hindi na po natin kontrolado yon. Ang magandang gawin natin ngayon ay ipagmalaki natin yung mga magagandang nangyayari sa bansa natin at ipagpatuloy natin ito at i-encourage natin ang ating mga pinuno na magtulungan para po sa ating mga Pilipino. Yun lamang, mga kababayan. Maraming pong salamat sa panonood.